Good evening, kakapsat. Okay. Sa mga nanonood po sa ating account, the only platform that we have, ang aming pong service ngayong prayer meeting ay Ilocano. Sapagkat ang aming pong official Facebook page ay hindi ko mawari bakit nawala yung live na button. Pero ganun pa man, I have my personal account at ito po ay gagamitin namin para sa aming Ilocano service. Kayan po nga isuro kata kayo kakapsat. Nakita yung data nga picture, that is an ostrich. Ti ugali na data nga ostrich. Noong kayo pa nakakita, mabang kay J. Palwarte, iti vegan. Takkel data nga bili. Nga it's called the flightless bird. Haan nga makatayag. Takkel ti pagina, yung nagbasit, jay utek na. Tata, dayta iti pagsasao tayo, tapot nga bilit. Tata, iti arabid na dayto, iti itlog na nagdakkel. So when she lays her eggs, dakkel iti irwar na. Tata, iti feeling na, ibati na jay itlog jay. Sanang to kaluban. Di na napanunot nga mabalinda baddekan. Or mabalinda takawin, kanen iti predators. Tos daytoy nga ostrich, pag siya takot, no iso na makigtot or adakabutin na, ikabil na dajay ulo na ayan ti daga. Kunam laki di maidulin na jay bagina. Di paiket kuna ni Apo Diyos awan ti laing na. Ngam ti question. Kuna na iti Bible, her labor is in vain. Ang kanyang gawa ay walang kabuluhan, ngunit hindi siya takot. Kung kayo tatanungin, naubos ba ang lahi ng mga ostrich? No. Bagkos sila dumadami. Apay ngay, sapagkat sa gitna ng kawalang talino ng mga ibon na yan, ang may lalang sa kanila ang nag-iingat sa kanila. No katabot na ito'y kabilit, kasyay ba't kalaing tinamarswa kadakwada. So dahito iti insungbat ni Apo Diyos kini Job. Di ko na ni Job. Ayan mo ngay Apo, apay gri-gri katak. Kunana ni Apo Diyos. Kitam di ostrich. Kurang nalay baga. Apit ostrich. Nagtabod data. Amoy iti meaning na. Data nga bilit awan amuna. Pinarswak nga kasta. Nga payaywanak. Si kantulaki din. So adalan tayo. Her labor is in vain without fear. The ostrich, the unlikely preacher. So, tayo po'y manalangin. Amaming Diyos mi, ito't pumangkadi iti panakisoom na espesyal itong kalmaysa. And iti panangpatipker mo, iti pamati mi. For thy glory and praise the Lord. In Jesus' name. Amen. Let's sing about the holiness of God. Okay. Let's sing Holy, Holy, Holy. Holy, holy. On the first stanza. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty,
holy, holy. Though the darkness hiding, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee. Perfect in power, in love and unity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed be thee. Get your Bibles, mga kapatid. Diretso tayo, ayan ti message tayo. Okay, sakbayak nga ag-preach. Tingnan nyo dahil ito ibaga. Especially kadagitoy preachers nga adatoy. Tingnan nyo ito ibaga. Nalaka iti ag-preach kinagadal. Ngam nagrigat to no aglabas kayo tirigat. Tandaanan nyo dayta. Iso nga tatapay nasapa am-amuan yun iti Diyos kay kaskasabayo. Nalakam nga iriyaw, nga ipaga, nga niapo nyo sa data, nga no da kayon to, paglabasan nyo, dajay ibagbagati sa uti apo, maring na yun to, di struggle na. Iso nga iti lesson tayo, tatarabi, ititle na, Her labor is in vain without fear. Sa nabalik di kabsat ni Ma'am Cora, mabasa naman di outline. Oray Ilocano. Makaawa lata, basit. Job 39. Job 39. Verses 13 to 18. Job 39. Verses 13 to 18. Ito po nasusulat sa salita ng Panginoon. Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? Next meeting to Dijay. Sino tinakakita ti peacock? Hangapitak ka, peacock. Dahito ikat may isang klase matlaang iti dilit. Han nga tumayab isuna ngam no spread na da ipos na, makita yun tipintas na. Meaning, God is a designer. Tauray da intricate design iti peacocks ni Apo Diyos tinangaramid. Nga mahanga tayo kiti lesson tayo tatarapi. Gave us thou the goodly wings unto the peacocks, or wings and feathers unto the ostrich, which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust. And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them. She is hardened against her young ones, as though they were not hers. Her labor is in vain without fear, because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding. What time she lifted up herself on high, she scorneth the horse and his rider. I-title na, kakapsat, Her labor is in vain without fear. At
Kabil ko lang, Tagalog na. Sapagkat iniiwan niya sa lupa ang kanyang mga itlog at pinapainit ang mga iyon sa alabok, na kinalilimutan baka mapisa ang mga iyon ng paa o ang mailap na hayop na yumurak sa kanila. 16. Malupit siya sa kanyang mga sisiw, na parang sila ay hindi kanya. Bagaman ang kanyang gawa ay mawalang kabuluhan, hindi siya nangangamba. Sapagkat hindi ipinalimot, ipinagkait sa kanya ng Diyos ang karunungan, at hindi siya pinahagian ng kaunawaan. Kapag siya'y tumatayo upang tumakbo, tinatawanan niya ang kabayo at ang sakay nito. Yan nagtabod nga bilit, no kita na din yan nagpaspas nga kabalyo, katawaan na. Nagtungtong to'y kabalyo kin ostrich, baga na di kabalyo, tabod. Kunamat na di ostrich, kamaten na man no kayam. Apay, may kanya-kanyang strength ang bawat isa. The title is, Her Labor is in Vain Without Fear. Good evening, kakapsat. Mapalintay nagtuga. The ostrich. Kunana iti Bible, ibati na, dagiti itlog na, dagiti anak na, jay daga. Piyakuma no ikali na, haanmod. Ibati na jay, sa nagaburan, ti amuna na idulin na. Nalipatan na nga baka mapaddekan ang agbubutan nga ron. At parang wala siyang pakialam sa kanyang mga sisiw. She is hardened against her young. Kat kuna na ti Bible, her labor is in vain. Sino nga iti agi bati ti kasta? So na nga ron. Ngam di title tayo kuna na, she is not afraid. Saan nga mabutan? Ala, baka mapaddekan da dagiti anak ko, awan ti kasjay na. Bakit hindi siya takot? Sapagkat sa kanyang kawalan ng karunungan at kaunawaan, in her lack of wisdom and understanding, God's wisdom and might is sovereignly displayed. Ilocano. Iti kaawan ti sirip kin panakawa na, ti sirip kin panakabalin ti Apo, isumad ti makita. No kano pa'y nga nakita ti kinatabot na, dahito nga bilit, ijaybat nga nakita ti kalain ni Apo Diyos. I-translate tayo iti biyag. Let's translate it to life. Ni Job, si Job, natay amin nga anak na. God forbid, idararamida na ito. Kunak, Diyos, jacket nga adalan na ito. Kunak, nagad-ado ti amo ni Apo Diyos yung pusok. Talaga mabuto nga. Natay amin nga anak ni Job. Natay amin nga agbanbantay titingwan na. Napukaw na iti respeto ti tattao kanya na. Nagsakit pa'y iso na. Pinagsasawan ti tattao awan basol na. Pinagmaymaysaan da awan basol na. Ngam tinapintas at da Diyos ni Job. Amen. Tata, nagreklamo ni Job. Kung naapo Diyos apay, ba't ako nagkakaganito? Simbong ni Apo Diyos. Nakita jay ostrich. Kuna na. Apay ta ostrich tinted ti Apo. There are moments at dati pagkakataon ni Tibian nga itidaldalan ni Apo Diyos nagrikat maawatan. Providence, the meaning na guidance. There are providences na nakakalito sa atin. Like what? Ba't hindi nasasagot ang ating mga panalangin? Bakit tayo naghihirap? Suffering unexplained. Ba't tayo nawalan? Ba't ako nalugi? Ba't namatay? Ba't may namatay? Ba't tayo nawalan? Ba't napahaba ang ating kahirapan? Burdens prolonged. Dahil ito iti kaso ni Job.
ni Job, han nga atheist. The atheist, okay, ang A is in the negative. Theist means, the root word is God, theos. The atheist, someone nga han nga mamati ti Diyos. Han nga ateista ni Job. Hindi rin hypocrite si Job. Awan ti basol na, kuna na pa'y ti Bible, di na pa'y kano kitaan, tinapintas na balasan. Nakadumog lang ata dahil ito yung akang kanayon. Why should I think upon a maid? Kunana, I have made a covenant with my eyes. Nakitulag kano yan ti matana, nga haan nga mangkita, iti babae nga ada kalaswaan na. Haan nga hypocrite ni Job. Pero bakit siya naghihirap? Haan na ma-spelling. He was a broken man trying to understand the dealings of God. Naburburak nga tao datoy. Haan na nga kaya na maawatan. Apay. Agrigrigan. Anong nawala ni Job? He lost all his wealth and possessions. Natayamin nga anak na. Paano ti anak na nga natay? Jericho. 7 aje babae lang. 3 nga lalaki, 7 nga babae. Mano ti jay? 10. Pakpakawanan dak ti mamen-mention ko lang kanya, yung 7 nga babae. At dapat yung 3 nga lalaki nga song-song nga uminom. Natayami nga na. At nung siya nagkasakit, ti reputasyon na binastos ti tao. Actually, pag dumadaan ang mga kabataan, noong wala pang sakit si Job, ang mga kabataan, agbawda kanya na, tupraan da. Dinuduran siya. Nawalan siya ng peace of mind and emotional stability. Awanan dyan nakam na iti kapya. And then, nagsakit pa'y isuna. Kaya yung picture, iti talaga nga nakakadiri ang katawan ni Job. Nandoon yung 3 nag-akusa sa kanya. Pakita yung dyan mata dyan nga ni Satanas. Kita nyo yung sitwasyon ni Job. Ano ba ang itsura ni Job nung sa nagkasakit? From head to foot, talampakan. Dapan, tilo ka niya, dapan. Ada iti hangagadil, litag. Guray kayo, jay litag na, cancerous. Satan smote Job with sore boils from the sole of his foot. So na maibadot niya sa kana to his crown. Si Kamot, nagkalitag kalaang di ka pa'y maipagpagnan. At saka yung kanyang dati skin na, karkarusan na, he scraped his skin. Bakit? Nakabukas ang kanyang mga sugat at kanayon nga sakit, nagatel. Pas means nana. Santo agkagkagang. So, he scrapes the kastanani. He took a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Awan ti foam iti kakabsat. Dapo, ipagtugawan na. And then, handa na bigbig, he was unrecognizable. They lifted up their eyes afar off and knew him not. At sila'y nag-iyakan. Si Kanijo, unada. Siyempre, kinmutong. Severe weight loss. My bone cleaveth to my skin and to my flesh. Nyawag tayo ito'y, suman. Yasang may reta niya. Tos, darkened skin. Jay pagka-dark skin na, infection. My skin is black. Nung nangisit ka, nga nagsakit ka pa, niya lamon, niya tiawag na, limitum. Okay. At saka siya'y may lagnat at dahil nga pain na, it's burning. Napudot, a convulsion. And my bones are burned with heat. Kanayon nagkasta ni Job. Han nga makatal na. And then, rotting skin.
Inuuod ang kanyang katawan. Dagiti ngay magots. Amo iti magots. Dingi mangmangan iti bangkay. Job was slowly decaying. Ti kantana ni Job, killing me softly. My flesh is clothed with worms and clouds of dust. My skin is broken and become loathsome. Naangot ni Job. At laging nangangati, hanga matalnaan, hindi siya makatulog. When I lie down, I say, when shall I arise? And the night be gone. And I am full of tossing to and fro until the dawning of the day. Kasla buntis nga nga mo. May pedya buntis at amaya ka. Dahito'y hirap na hirap. Mabaho ang kanyang hininga. Palitan niyo ang aking mic. Foul breath. Even those closest to him struggled to be near. Isa, nagamot. Adaywan. At dati sinulwini nga kini Jenti Tagudin, Ilocos Sur. Naglakad ako sa bukid. Talaga nga, nabasbasa apay. Tapos may nakita ako nakahiga, lalaki. Paralyzed ti kagudwa nga bagina, doon na umiihi, doon na dumudumi. Awan mga asikaso. Nagaddayo akpay laeng, nagamot. Tapos ang sabi niya, kung minsan may mga, forgive me for saying this, may mga uod na daw sa kanya. Siyempre, kasyaya basit. Then ang sabi ko kunak, Mano, kung ikaw ba babawian ng buhay, tiyak mo sa langit ka pupunta. Pastor, hindi po. Hindi po. Kaya ako na parito ngayon para ibahagi ko sa iyo kung paano ka makakatiyak ng langit. Then I presented the gospel kanya. So ako na talagang dinaan ng Panginoon na marating namin yung lugar na yun. Gaminamok na ito, si Job mabaho. Naangot na talaga iso na. At talaga nakapsot. Job was rapidly dying. My days are swifter than a weaver's shuttle. Nang hihina, awan appetite na, hanga agtal na jibagina. My soul is weary of my life. When I have said, my bed shall comfort me. Let's summarize. Yan ang itsura ni Job. He was a broken man trying to understand the dealings of God. Ano ang nais ni Job? Niya request na, Lord, answer me. Sungbatam apo. Job wrestled with painful questions. Apay nga grigrig at tinaindyusan. Ba't parang tahimik ang Diyos? Bakit unfair ang buhay? Maayos ako, ba't ako naghihirap? Samantalang ito masama, ba't siya maayos? Job wants an audience with God. Apo, parang ka man, tasungbatan na. He wants to know why he's suffering. Hanak question ni Apo Diyos, kau mistake anay kasyay. Nais lang niya ang mga dahilan na malaman bakit siya naghihirap. Simongbat ni Apo Diyos. Then in Job 38, sumagot ang Panginoon, hindi para magpaliwanag, kundi nagbigay ang Diyos ng kapahayagan. Revelation. Dahil ito'y baga na, Job, nakita mo dyan ostrich. Haan nga nag-explain ni Apo Diyos ti detail, ti providence. Haan nga dagos kinbaga ni Apo Diyos, kaglablaban dakin Satanas. Hindi agad nalaman ni Job yun. Instead, pinakita ng Panginoon ang kanyang majesty. Glory na. Wisdom na. Sovereignty. The meaning is sovereignty. God is in control. God is almighty. Yung pakita ni Apo Diyos, the majesty, wisdom, sovereignty.
sa kanyang mga nilalang. Iyamambok jay maysa. Nagadutin pa gani Apo Diyos, nakitan ti treasures of the snow, kayang nga sukatan iti skin ti leopard, no agurot among no kasano, sa dinami-dami ng mga kinamit ng Panginoon, may ipapakilala ko sa inyo. Among all the mighty creatures, God mentions the stars, the sea, the thunder, the horse. God speaks about kakaibang animal, the ostrich. Kita niyo yung rupa na. Hello there. The ostrich. Magpa-share tayo ito, J. Bigan, tapno makita yun the ostrich. J. Australia, kangaroo. Yan. Ti kangaroo, kabuksing mo. Daytoy, lukuan na ka data, katawaan na ka. Bakit ginamit ng Diyos ang ostrich? Apay nga ostrich? Pinagkaitan ng karunungan, ngunit her creator is wise. Awan tilaing na, ngam nalaing dyan na marswana. Ibati na dagiti itlog na, ngam, naka-underline, but God sovereignly cares. Kabi na di, nagdadakkel nga eggs. Awan, at yung servina dyan, jumbo tayo dito, yung kastalaan na eh. Dyan itlog na dati, kakastaw eh. Siguro na ipritom nagdakkel dyan yelo na. Pintasan na niya. Tatapingit ang tabaddakan ni Apo Diyos ay wanan na dagiti itlog. Nagmumukhang mahina ang ostrich ngam. God equipped her for survival. What? Nagtabad ngam kaya na lumaban tibiyat. Kasta kalaing ni Apo Diyos. Piksa nyo man. Kung tapno no grigrigat kanto, kaslakan niya among to aramidam. Kastoy gayam kunadan to dagito, preachers. Wala siyang karunungan, lack of wisdom. Often appears foolish. Tanyo mo, tajaro pa na rin. Tumartaray nga awan lang. Tapos tumabutang, ikali na dyan ulo na. Bakit? Hindi mo pa makikita, kalaki ng katawan niya. Hanga makatayab to escape predators. Hanga tumayab, ureda itipayak na. Pag nagulat siya, runs and run to, magrikos-rikos na ta. Hanga mo papanan na. When threatened, ngam, God designed the ostrich to survive. Kasano? God designed the ostrich for survival. Napigsa ti legs na and speed. Dato in research ko. 70 kilometers per hour. Ti speed na. Gasan nga di. Paray di tang. Gasan nga di. Speed na dyan motor mo. Kamatan na ka. To si matana, detects danger from far away. Adayo ka pa ilang amunan nga umay ka. Malaksit kigtutom. Durable physiology. Uray no basit ti tanom, kinmakan, atidog ti biyag na. Nagtabad ng nagpigsa. Apay, nalaing jay ng parswa. Kanya na, dahita ti answer ni Apo Diyos kinicho. Naghihirap ka ba? Itong bobong ibon na to, hindi ko pinabayaan. Ikaw ba kaya? Why the ostrich? Job, do you want an answer? Look how I have created the ostrich. Even this creature deprived of wisdom and understanding is under my sovereign rule and care. Dahito yung abilit na pagkaitan ng karunungan at kaunawaan ay hindi nawalay sa aking gabay at pag-ibig, pag-iingat. Makakita ka ti ostrich, sakit.
Dakkel nga lechon na dati, kung kunang siguro niya. Hantay maibos sa dito, pang Thanksgiving, kung kunang siguro niya. Oh, the depth, Romans 11:33. Of the richest wealth of wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Kita niyo mataas lamang luulungon eh. Parang si Mafi. Diba? Yaso ni. Kasla ni Moy niya. Mot-mot, pero pa na. Pero nasa kanya ang talino ng Diyos. Even what seems foolish to humans is part of God's wisdom. Kitanda, ay nagtabod na ito yung ability niya. Yung tibagam, naglaing ti Diyos na namarswana. The ostrich lack of wisdom, apparent makita weakness or foolishness can be part of God's perfect design for life and purpose. Hangagputan da ito, bati ng jetlog na, paano tumaray? Kinamatan kabalyo. Hana na panunod dyan na. Naglaingan ni Apo Diyos na nangayman. Implied truths. Number 1, God created all things according to His sovereign plan. Walang pagdaraanan ang tunay na save na hindi patid ng Diyos Ama. Amen. Hana nga nakiktot, hindi nagulat ang Diyos, ay nagkasakit ka, ay nalugi ka, ay nawalan ka, ay awang kwartayo, ay napukawan ka, muna amin. Survival is not always about human ideas of intelligence. Ang kag-survive nila yung mulaan. But that we should understand the wisdom of the sovereign God who deprived the ostrich of wisdom. Hindi kita bibigyan ng karunungan kung ano Apo Diyos ay bilit di ostrich. Ngam siya ti agkay, ti biyag mo. Tapno ti tao makita da, siya ti Diyos nga namarswa ti ostrich. Amen. Napintas ti agtalag kini Apo Diyos. Nagito yung people, mabalinhan nyo pa'y maawatan tata. Maawatan yun to. Maawan ton ti parents yun. Agberok kayo to ti pangbiag yun. Lumaban kayo to iti masakbayan nyo. Diyan to makita, kasapulan nyo gayam ni Apo Diyos. If God, third, sovereignly governs even the ostrich, then He can be trusted with the mysteries of life. Apay nga Apo Diyos. Kunana ni Job, natay anak ko. Nalugi kami. Natay aming atingwan. Natay pati tagabantay. Nagsakitakpay, pinastustakpay, naawan amin kanyang apay-ngay. Kuna ni Apo Diyos, look at the ostrich. Kuna na ni Diyos, sige, kaan akong sumungbat, nalaing ni Apo Diyos. The ostrich. Number 2, the sovereignty of God in the ostrich. Hanyo mapansin, kakabsat, hanga jay bilit, titapik, jay Diyos. It's God, hindi yung ostrich. Ang Diyos na lumalang ng ostrich. Number 1. Reggie, alam na ito yung microphone. Ako muna magbabasa. The sovereignty of God in the ostrich. The sufficiency of God. Let's all together read. The sufficiency of God, begin. Deficient. Ang kasapatan ng Diyos, undas ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, kontrolado na, uray jay agparang, akasla kurang. Deficient, kurang. Agkurkurang. Basahan man jay, Reggie, Job 39:17. Because God had the character of wisdom, neither not he imparted or understand. Reggie, dahil ka di ostrich, matalino. Apay nga tawan na muna. Hanainikkan iti wisdom. Nga mamuna raramidin na di ostrich. Dinalaing di Diyos nga nang parso kanya na. Nung niya pagkurkurangan na ni Apo Diyos magpunpunno.
The ostrich lacks instinctive wisdom. Instinct. Patim jet logi jay. Ikasya mo dyan ulong. She leaves her eggs and is exposed in the dust. She appears careless and vulnerable. Talaka nga matiliw. Ikunang. Yet, notice that this is not outside of God's design. Haan ay nagkamali ni Apo Diyos sa kasla ang alamat ng Pilipino. Ang Diyos ay gumawa ng lutuan. At siya'y nagluto ng lupa. Dahil kano inikat na nga dagos, ay puti. Amerikano, derimuan. Di ko nagluto man, natagalan, nasunog, ay negro. Grade 2 ang dinangag ko diyan. So nagluto manan kano ni Apo Diyos. Brown, derimuan, Pilipino. Kalalaingan na, hindi ganun yan. Talaga nga insadya ti Apo nga awan ti wisdom na ti ostrich. Her limitations are not accidental. They are part of the Creator's sovereign purpose. Talaga tabod na ito yung abilit. Tapno maipakita ti laing ni Apo Diyos. So inyo ti puntos na. Let's all together read. Begin. Isubo lagan pinarswana da ito yung abilit. Tapno pang parupan na ti kinalastog tayo. Lagi nating inaakala na kapag kami nakikita tayong mahina, walang kabuluhan ito. Bulag, walang alam to. Pilay, awan na muna na ito. Tugking, awan na muna na ito. Pakitan na ito, awan na muna. Dasakit na, awan na muna. Ada iti babae nga nabulag, mistake iti agas na kanya na. Nga in spite jay illness na, iti naawanan ti mata, she wrote almost half iti songbok tayo. No kano nga nabulag isuna, ijay pa nga natan ti meaning ti biag na. Sometimes makakita ka iti something appears confusing. Petang ko maawatan. Awan panggap na, apay ta nagsakit siya anak ko. Apay ta natayang kami. Apay ta na-aksidente kami. Nagadalti questions. May dahilan ba to? Mga kapatid, may dahilan kung bakit walang wisdom yung animal na yan para makita ang karunungan ng Diyos. But God governs differently than man thinks. Iti-design, iti-ostrich, i-declare na that God is sovereign, hindi lang sa kalakasan, ganon din sa ating mga limitasyon. Amo ni Apo Diyos, kakabsa. Ti pagkapuyan tayo. The creation of the ostrich is against human pride. Number 2, let's all together read. Basahin nyo kapsat. Begin. Labanan natin kinatangsit ti tao, perfecto gayam nga plano ti Apo. Reggie, Marie, you read. There are things, sige. There are things in our lives we cannot understand. Weakness, delays, afflictions, disappointments, and unanswered questions. Dagita ti questions tayo. Kahinaan, ay delay, sakit, kahirapan, disappointments, hindi nasagot na mga panalangin o katanungan. Apay nga inpalubos ni Apo Diyos. Yet God's wisdom is deeper than human evaluation. Kaya na, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Diyay problema, mabalin nga usaran ni Apo Diyos, isugaya man, isumbat. No daduma, diyay limitasyon mo, iso ti kapigsaan na asset mo, strength mo. Kasi,
kung kailan ka mahina, doon ka mas totoo sa panalangin. Numayag kami namin ang kagkarkararan. Ayatin ka kakabsat. Beloved, God never loses control because something appears imperfect to us. Masursuro yung kumandyak talaga. And God's people say, pangaasi. Number 2, the sovereignty of God in the ostrich. Number 2, pasantay manan, kakapsat, bigin. Nagigitan tayo. Sige, basahin niyo, bigin. Superlative na nga to. Groundwork, disenyo. Tisirid ni Apo Diyos, haan nga nakabase, ti pan nakaawat, ti tao. Mari, Job 39:14 and 15. Which giveth their eggs in the earth, and warmeth them with us, and forgetteth that the food be crushed, or that the wild beasts may prey. Kasi ka, tao ka. Okay. Nakita mo itlog ti ostrich. Pabalin mo takawan. Mabalin nga kanan ti baboy. Mabalin nga itikitam di ostrich tapet. Permi ang atapet. Payta ibatim ngay. Kunab, ag-question ka tikas jay. Definitely. Kung ti tao, that creature will never survive. Yet generation after generation, the ostrich continues. Tita mo maibos. Apay ngay. Because all creation ay hawak ng gabay ng Diyos. Because all creation is upheld by divine providence. Hebrews 1:3, Justin. Jericho. Hebrews 1 verse 3. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty of God. Kasano nga iaywanan ni Apo Diyos sa amin nga parswan? Only by His W-O-R-D niya. Only by His Word. Sa una lang, maiwanan ti amin. The universe is not sustained by creaturely wisdom. Awan tamaga ko, hindi mo lang masumpatan. The universe is not sustained by creaturely wisdom. It is sustained by the power of God. So, oray niya mapasama, igam ni Apo Diyos ti amin. And God's people say, igam na amin, masursurong ti agtalag. Then number 2, God governs a world far more complex than man can comprehend. Ni Apo Diyos mga iaywan itilubong, nga narigrigat pa'y nga maawatan ti tao. Maksi, kore ka. Damagan ka, Maksi. Kayang ti agdingag iti sao ti may nga tao. Kayang nga agdingag ti sao ti duwa nga tao nga agdingag. Kayang nga maawatan. 1. Sige, 1 ka no, nalaing. Kayang nga agdingag iti 10 na tattao nga gigidan nga agsaw. Kayang agdingag ti amin nga tattao dito'y Pilipinas ang gigidan nga agsaw. Mano ti tao nga karkararat ti intero nga lubong. Mabilang. Dingdinggan namin ni Apo Diyos ita nga gigitan. Maululaw ni Apo Diyos. Allah, ako rin kayo sa kisalana, ako na. Nagadadaw. Adajay kasinsinda, ako na langan. Nag-order kami. Tito Sam, ano sa'yo? Cafe latte. At saka tinapa rice. Ako din, ganito. Kuna na dyan lalaki. Saglit!
Isa-isa lang mahinang kalaban. Dalawa pa lang nagsasalita, hindi pa nagsabay. Muryot. Hanamawatan ngay. And yet, God governs the world far more complex than man can comprehend. Makse, dingdinggan ni Apo Diyos ti sangit, iti uwak. Amo na ti kasapulan, ti bawat bilit kag taytaya. Dingdinggan na ti sangit ti anak na. Mapagkikitan na. Nalaing ni Apo Diyos. Pabalin mo pagtalkan. Pabalin. Islang ka mamati kami. Pabalin. Yakam mo. Mabalin nga pagtalkan ti Apo. Colossians 1:17. And by Him all things consist. Sometimes itibiyag tayo may appear chaotic. Gulo. Tirayaw mo, everything is falling apart. But the God who sustains the ostrich sustains His people. Kitam di ostrich joke. Bobo. Pero ako matalino. Kung siya inaalagaan ko at iniingatan ko, ikaw kaya. Your life is not hanging together by your wisdom alone. Hanga diskartim ti mangbibiyag kanya. It is upheld by the sovereign hand of God. You may not understand jetalan, hamumawatan jetalan, but you can trust the one governing the road. Amo ni Apo Diyos, di pa panang. Kasla headlight nga. Drive ka headlight. Dito lang di silsilawan na. But meter by meter, makadanong kang dulatan. You've reached the destination one step at a time. Kasla headlight nga makita mo. The sovereignty of God in the ostrich, sapat ang Diyos. In spite ado pagkurangan tayo. Nalaing ni Apo Diyos, nga sirip tayo. Hindi talino natin ang pasihan. Third, basahan tayo magigitan. Begin. His strength is perfect according to His glory. O, Maxi, basa Job 39:18. The time she lifted up herself in high, she saw the horse and she said, Rider and his inner delivery. Abay, dati, basta ang akala kasi nila, pag rider, delivery. Rider. Sino nga timang katawa, ti kabalyo? Ang kabayo, according sa susunod na mga verses, ang kabalyo ti topic ko ay pagkaklaag. Ti kabalyo, kasi, kunana, hindi siya takot sa kanyon. Katawaan na ti bala. Kunana. Pero may tumatawa sa kabayo. Sino? Ostrich. Ano? Kunana, hindi ka takot sa bala at tigmaan. Pero hindi ako takot sa'yo. Contesta. Kunana di kabalyo. Bagi mo. I concede. Kunana. Naatiw Nalaing di ostrich. Ay, nalaing di ostrich. Hanga nalaing di ostrich. Di nang parswati nalaing. Though the ostrich lacks wisdom, but she possesses astonishing speed. The same creature nga kaslag kurkurang suddenly outruns the horse. Kalabanan na mo di napipigsan because God distributes abilities according to His own design. So iti ability Sister Lina according to your need kin purpose ni Apo Diyos. May magagawa ka na hindi kaya ni Ma'am Cora. At marami ko nyo kaya. So kapag ka tayo nagsama-sama, we can do great things. On our own, di kinakapsot tayo, punwan ti Apo. Amuna, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ni Paul, kaya na mabisinan, kaya na maawanan, kaya na itimaadaan, I can do all things through Christ,
which strengtheneth me. Yan ang sumisira sa kayabangan at inggit. It destroys pride and envy. The ostrich cannot do what the eagle does. The eagle, ti matana, da jay kangatuan nga bantay, makita na jay yung maliit na daga. Bao, makita na. Hanga kaya di ostrich. Ngam di ostrich ko na. Kaya mong isang buwan walang pagkain. Kaya mong isang buwan walang tubig. Patay ka, agila. Kaya. Kunana. Kunana di eagle. The eagle cannot do what the ostrich does. Pasaman ba rin? Tulong mo kanya. Sige. God has not designed every life the same way. Hangag papada tipyak tayo, kakapsa. Next. Some are strong in one area and weak in At another. ati pagpiksaam at pagkapsutan. Third. Some endure trials, others no. At ati pagpagnaam nga hangasang sagwan ti sabali. Fourth. Some carry burdens, others do not understand. At abot ti paglablabasan nga rigat nga hanmo nga maawatan. Asla ko makanya, kaya mong sinukat ta, ay mamati Baka may saldaw lang aggurigur ka. Kaya't ko ti makisinukat ti problema. Ngem di problema, nungay kunana mo di may isa. Kaya mong sinukat ta, pastor, at na cancer ko. Bagi mo, kuna mo ta. May lagbiro ka kwartahan, kaysa da sakit ka. Hantay papada. Yet all are governed by divine wisdom. Kaya importante na ikaw ay saved. Importante nga sika get saved. I was listening to a pastor that I nakaup after lunch meet. Natayan da ito eh. His name is Dr. Sproul. Kat kunana ni Dr. R.C. Sproul, this is what he said. You need a church and a pastor. Someone who will pray for you and will feed you with God's word. You need a church. Kasapulang ti church kin pastor. Tapno adamang pakanking ka ti panawin nga haan mo ammo ti ar-aramidem ti biya. So kadye kanta tayo. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. At pag naam nga hamon tumawatan, ngam ni Apo Diyos, ikan na ka ti strength to go through it. Isa nyo man. Well, so do not measure your worth by what you lack. Hamo nga sukaten, itipatek mo, no niya ti awan kanya. Pasaman, Reggie. Gore ka, Reggie. Nakakita kan ti ostrich. Nakausap mo? Mapangkanto di baluarte tamagam. Ostrich, ostrich. Nagre-reklamo ka ba sa buhay mo? O ti bagana? Padana na kita. Ganto, katawa niya eh. Huyo, kuna na. Awan ti ostrich nga reklamo. Alam mo, ostrich, ang bobo mo. Ha? 1 plus 1, 3, kuna na. Nasaan ang mga itlog mo? Patay, kuna na. Hanam mo. Ang nakasumbatan. Kitaon, hindi niya sinusukat ang buhay niya sa kung anong wala sa kanya. Tuloy mo, the sovereignty of God means. The sovereignty of God means your abilities are appointed, Amen. your limitations are appointed, your calling is appointed, your trials are Ti abilidad mo, intuting ti Apo. Ti limitasyon mo, intuting ti Apo. Ti calling mo, intuting ti Apo. Ti rigat mo, intuting ti Apo. Dalakay ba't nga pastor, ito ti word na. Buyak adangar inti Facebook ang feed ngay. Buyak kita. His name is Dr. Piper. Katay titi kunana. Your trials are tailored fit. Is designed
is specifically for you because God knows how to handle you. Iti kanurigat tayo, nakadisenyo para kanya tayo. Taam mo ni Apo Diyos, no kasano tayo, nga sangwen ti amin nga rigat tayo. Nalaing ti Apo. God's purposes are not frustrated by human weakness. Hangaga po ta nakapsod ka awan sir-servin. Nalalaing latta ti Apo. O masidag ka. Kanya na. Amen. Sino kanya? Kumusta prayer life mo? Kumusta prayer life mo? Kumusta Bible reading mo? Yeah. Kumusta giving mo? Kumusta iti church life mo? Kumusta iti evangelism mo? When was the last time you led a soul to Christ? Sino ti may tudom nga nairadpat mo nga kararwa para kay Kristo? Why the ostrich? Ni Apo Diyos kami, itinang parswa kanya na, ti kinatabot na maipakita ti kinalaing ni Apo Diyos. So the sovereignty of God in the ostrich, sapat ang Diyos, matalino ang kanyang pagkakagawa, and His strength and glory is seen in the weakness of the ostrich. At ang panghuli, the sovereignty of God, ang yung message na, ano ang message ng ostrich? Pisante man nga basahan, kapsat, begin. Ti sovereignty ni Apo Diyos umawawag, ibaga na agtalag ka kanya. Trust in me, her labor is in vain, without fear. God seeks to be known. Dapat mamamuyo ni Apo Diyos ha. Dapat mamamu tayo ni Apo. Know the God we worship. Kastoy, Lord, sa aking kahinaan, hayaan mong ako'y maging mahina upang ikaw ang aking maging kalakasan. Gamitin mo ang aking kabobohan upang ikaw ang maging matalino. Gamitin mo ang aking kahirapan upang maging ikaw ang aking dakong takbuhan. Kung sa pighati, kita'y maluluwalhati. Hayaan mo ako'y dumaan sa pighati. Maluwalhati lamang kita. God seeks to be known. Kanay niya explain kini Job. Bakit naghihirap si Job? Instead, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Pasaaman, Mari. Nyama mo niya po Diyos, ipagina kini Job. God never directly explains Job's story. He said, God reveals himself. Reveals. Okay. That is because the greatest need of Job was not information. It was humility and trust through the knowing. Itigan kasapulan ni Job, nga explanation. Ti kasapulan na panagpakumbaba kintalag tapno maamam muna ni Apo Dios. Job, kastoy. Job, if you cannot fully understand even the ostrich, how will you fully comprehend the infinite wisdom of God? Job, nohan mo nga maawatan jay ostrich, kasanom nga maawatan isirip ni Apo Dios. Kastoy Job, naawatan jay ostrich, tabbet nga minikak iti aywan ko. No daytoy nga bilit ay aywanak nakarkaro kanyam. Syakti pagtalkam Job, uray haan mo maaawatan. Preachers, sabali pa ng ibagak tatangam idi, gamin kapuje paglablabasan nga rigat. Sabali pa hindi nagbuntis ni Ma'am Yung Akora, tunggal nagbuntis iso nakat, gumato blood pressure na, nagsakit ni kidney na, dumakdal puso na. Niya pa'y amin. Kung nanay niya doktora na high-risk pregnancy, ilan yan? 1 in a million. Nagatuti million, diya pelawan mo, naala na. Every week, diya hospital. Kung nanay niya doktora, Pastor,
Naaawa din naman ako sa iyo. Kunak ko ba? Halata ba sa mukha, doktor? Kunak ko ba? Awa ako sa iyo, pastor. Huwag ka na lang umimik. Itong ultrasound every week, twice a week pa eh. 1,750 na baybayagan ka sa 2007. Oh my God. Every week nga ultrasound, kuna na niya doktora, ililibre ko na lang, huwag ka na lang umimik. Thank you, doktora. Kuna mo. Adumot ni mga ase, kakapsa. Nalaing ni Amo Diyos. Beloved, ayatin na kakapsa. No dantuma, agdiman tayo nga ito explanation. Kini Apo Diyos. Bakit, Panginoon? But God does not always answer with explanations. Sometimes, He answers by revealing His greatness. Awan work mo, you trust in me. Ano niya po Diyos? Tikat-kat iti or orayek, baka ma-breakdown tayo, wala trabaho na, nabayagan nga, ilang taong ka bago ka nagkaroon ng trabaho? Di nakapasa ka. 2 years niya. 2 years mo nga nagserserti ka ti Apo. Urayan, magbaling kanto nga principal. Iti spend. Nangina di ay nga school. Tandaan nyo, no inalada kayo nga agbalin nga principal, iti special nga school, special child, na nga ito, nga klase de. Sapay kumatadad to kanyayo. Especially, nalalaing ti mga laijay. Sometimes He answers by revealing di kaya na nga aramidan. So dapat mamamom ni Apo Diyos. Amen. Kasano, you read your Bible, you pray, agdingag kayo, iti preaching, dumngag kayo, iti Bible exposition, ay kastagan ni Apo Diyos, kunam. Then last, number 2, let's all together read. Higitan tayo, begin. Sige, basahin nyo begin. This is necessary. Sorry kayo. Ipanalangin mo daw, Lord, patigsaam, ipamatik. Masapul ka data nga prayer. Ngem, agsagana ka. Yung jalay pagpipray na, apo, pakibiyangan mo, ipamatik. Hangakas jay. Dadaan at dadaan tayo sa hirap. Ang tunay na ginto, dadaan sa apoy. Iso nga pangaasin. Kararan mo, the strength of faith. Faith means trusting God. Pasaaman, Maril. Yan di meaning na iti faith. Yan itabukal nga basa. Maril, ay kwa. Sika, Apunobyo. Sige. Ang kumalagip na gamo. Reggie. Sige. Faith means trusting God with providence is start. Suffering is faithful and understanding is Sumilata niya. Nagsitngat ti panangidalan ti Apo hamuam mo. Jerigat mo na sakit. Ti panakaawat mo hamumawat. Mindangay na Apo Diyos ko nang nyawatin. The sovereignty of God. Tuloy mo, Reggie. the sovereignty of God does not eliminate mystery. It teaches us whom to trust in the mystery. Ti kalaing ni Apo Diyos na ikatan ti palimod. Ngam surwan na tayo, no da tayo, titing na tirigat ti palimod, kayang ti agtalag kini Apo Diyos. Laglagipon nyo, dayta nga dinli ni ostrich. Da ba ostrich dito? Nung tayo ito dyan, yan ti kwa, baluarte. Dapay ba dyan baluarte TV ka, nawanan? Dapay. Sige, kitanta ito. Conclusion. Though this is strange creature, through this is strange creature, God teaches doctrinal truths. Nya ti doktrina na, nga makita yan ti ostrich. God's wisdom is higher than ours. And God's people say, Ure na rigat ti sitwasyon, thank God, nalalaing
ti Diyos tayo. Ti panangidanan na His providence governs all things. Orehan ko maawatan, agrigrigata, at the Diyos na mangidaldalan. His purposes are beyond human calculation. Haan ko maawatan ng kalkulado ni Apo Diyos. His creation ang magpapatotoo that God is powerful. If God governs even the ostrich, haan na inabandona, tiin salakan na. Ti ima nga nanggay ti stars, nang pakan kadagiti uwak, damin verses na ito. Nang sustain the ostrich, nangaywan ti nagdakkel nga baybay, is the same hand holding every believer in Christ. Therefore, trust Him. Pagtalkab. Even when you do not understand Him, because the God of the ostrich is also the God of our lives. And God's people say, apay nga ostrich, pakita natin kinatabod ti ostrich, tapno makita ti laing ti Apo. Sapat ang Dios, na laing nga pinarswa na ti ostrich. Nakapsot ti ostrich, malakas at matalino naman ang Diyos. Kaya kung meron kang dapat kilalanin mo ang Diyos. At ang panalangin, give me strength of faith. Because the hand guiding the stars, feeding the ravens, sustaining the ostrich, governing the sea, is the same hand holding the believer. Trust God. Even when you do not understand Him, because the God of the ostrich is also the God of our lives. Ibati na, iti X na in the earth. Malipatan na, baka mabaddekan na. Parang wala siya pakialam sa kanyang mga sisiw. Walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi siya takot. Sapagkat sa kanyang kawalan ng karunungan, wisdom at kaunawaan, napakita naman ang karunungan at kakayahan ng Panginoon. Her labor is in vain, but she is without fear. May you learn to trust in the God who created the ostrich. Niya paglablabasan kapsa. What are you going through in life? Baka ibagayo nga awan pay. Nasken nga iso dahito iti magbaga. Every makangag kay ti so ti Apo. At dapat prayer ti puso. Tunggal at basbasa ka ti Bible mo. Dapat kasasauna ka ti Apo nga. Mauawatam ngay. No datipan na kisaw nagpost ka. Then you pray. Dawat mo nga ni Apo Diyos papigsaan na ti pamati. Hamuam mo ti sumaruno nga pagnaan. Tandaan ang data. Mapalin nga nakabubutin ngam ti Diyos amo na. So nga idawat mo ti papiksa ti pamati. Tumagal tayo kakapsa. Let's all stand up and let us pray. Amami kin Diyos mi, thank you Lord, iti revelation mo kini Job patungkol sa ostrich. Sa dinami-dami ng mga nilalang, ang kamangha-mangha ay ang paggamit ninyo sa ibong walang karunungan at kaunawaan upang mahayag pala ang inyong kadakilaan at karunungan. Salamat po sapagkat ang sentro ng mensahe ay kayo, hindi yung ibon. It's not the ostrich. It's the sovereign God of the ostrich. Job is suffering. Maraming hindi nauunawaan, Panginoon, si Job. Sa gitna ng marami niyang katanungan at reklamo, ipinaunawa ninyo kay Job, ako ang may lalang ng ostrich. Sa gitna ng kawalan ng karunungan at kaunawaan, binigyan ko siya ng kalakasan. Lord, maraming bagay hindi namin nauunawaan sa aming buhay. Ngunit salamat po, katulad kami ng ostrich, walang alam. Ngunit nasa inyo ang lahat ng karunungan.
Kung meron po akong dalangin, Ama, sa lahat ng membro, ganun din po para sa akin sarili, ay yung makilala ka. Makilala ka, Panginoon, ng lubusan. Tulungan niyo kaming bigyang halaga ang aming panalangin, ang aming buhay panalangin, ang aming pagbabasa ng iyong salita, sa aming pag-aaral, pagkakaloob, pananambahan, at sa aming pagmiministeryo. Tulungan niyo ang bawat isa na sa gitna ng mga pighati at pasaning aming pinagdaraanan sa buhay, nariyan ka upang kami ay gabayan. We are like this ostrich, Lord, who has no wisdom, maliban kami ay gabayan ninyo. Kaya sa gabing ito, Ama, dalangin ko po, kung anuman ang pangungusap niyo sa inyong mga anak, this is our prayer time, since it's our prayer meeting. Tulungan mo kami na mas makilala ka. In Jesus' name. Amen. Sige, let's have a moment of prayer. Sige, kakabsat, idawat tayo, tadim ammo no niya pagnaam, ipagpagaking ka. Haan mo ammo no niya pagnaam. Iso nga iti dapat nga tawatan, apo patik saum ti pamati. Tulungan na kay haan nga lang ay nato. Ipakaasim ti apo, ti panang papiksa na king ka, kin panang patibker ti pamati. Amangan makigtot ka. So dapat iti prayer mo, Lord, kahit ka nga mamam mo, nais kitang makilala. Nagsipot na prayer meeting kay kahit iti panawan ngagkararag. Yan dahito iti idawat ko. Patibkerem ti prayer life. Amami kin Diyos mi makipagkararag. Yaman iti kararag dagiti anak mo tata rabi prayer meeting mi. Iti man kadi adu nga kaasim ti ited mo. Ket tulungan na kami. You are our wisdom. You are our understanding. Without you, Lord, we are nothing. God without man is still God. But man without God is nothing. So, tulungan na kami, Lord, nga makipagpagnaman, kantani, just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord. Let it be. Tawati kadi iti panang papiksam ti pamati. And even, Lord, to be reminded of your wisdom when you created this ostrich. Dawati man kadi nga malagip mi daytoy nga message. And let it linger in our hearts to remind us of how great Thou art. We need you, Lord. We need you. In Jesus' name. And Lord, we pray, the offering me, may you please bless the hands that will give. Ket usaram daytoy offering for the furtherance of the gospel. In Jesus' name. And God's people say, tumadar tayo man before we give our offerings. Kantaan tayo man yan. I need Thee every hour. I need Thee every hour. Let's sing, I need Thee every hour. Sige, magkaiba lang. Black, white dito, black yung mesa niya. Sige. Kantaan tayo. Let's sing this with understanding. Sige.
thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. Come to thee. I need thee every hour. In joy, he said, or pain. Darsan ako, babay ka. And orawan sirsirdin biyak ko. Life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless your I come. Last stanza. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Lord, I need thee. Oh, bless me now, my Savior. Reaching unto thee. The sovereign God of the ostrich. Let's give our offerings, kakabsat, iti ako.